Alright, sa hello mga boss, bali magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so dun nga pala sa nakaraan mga boss, dun sa last vlog natin, naituro ko nga pala kung paano mag-install ng mini driving light na wala tayong ginagamit na relay sa napakadaling paraan. Kahit na kayo mismo isa, kayang-kaya nyo at hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mga shop para magpagawa. So kayo lang mismo kayang-kaya nyo na. So bali for today's video mga boss, may dumaan na motor. So bali for today's video mga boss, mini driving light pa rin tayo, kaso gagamit tayo ng relay ngayon. So yung relay na gagamitin natin is isang piraso lang. Ayan, so marami nagsasabi na lagi daw naka-trigger yung ating relay kapag sinusi natin yung ignition switch, which is tama naman mga boss. Pero yung pinaka point of view kasi talaga nitong wiring diagram na to or yung ating circuit nito, para maging stable flow yung ating mini driving light, kapag bumusina tayo hindi siya kumukurap, or kapag nagpa-flasher tayo hindi siya kukurap. Yun yung pinaka point of view nitong ating installation or yung wiring diagram nitong mini driving light na may isang relay. So yun yung pinaka maganda doon mga boss. Kapag nagbusina tayo hindi siya kukurap. So kapag nag-flasher tayo, hindi pa rin siya kukurap. Especially kapag nagpreno tayo, hindi rin kukurap. Yun mga boss. At take note nga pala mga boss, bali itong diagram na to or yung circuit na to is modification siya, no? So marami nagsasabi kasi na hindi ito standard, which is tama naman kasi nga isang relay lang yung ginamit. Okay, so bali umpisa na natin mga boss. So sa pag-install nito mga boss, kailangan natin siyempre ng mini driving light, isang relay at domino switch. So yun lang mga boss. At additional fuse pa pala for safety. Okay, so sa battery tayo mga boss, kasi nga magtatap tayo dyan. Sa battery natin meron tayong negative at positive dyan. So yung isang again mga boss, so yung isang wire dyan na may manipis, which is yung stock fuse natin na makikita natin sa mismong katabi ng battery or saan man siya nakalagay. So yung wire niya nakatap lang sa positive terminal ng battery. Siyempre dadaan yan sa fuse. At yung kabilang wire na yun, tatakbo yun sa ignition switch. So ganun lang yun mga boss. Ito yung pinaka fuse ng ating buong motor. Okay, so kapag sinusi mo ngayon ito mga boss, yung ating ignition switch, magkakaroon na ng supply yung ating accessory wire. Again mga boss, magtatap nga pala tayo dito sa accessory wire. Kaya ko lang naman sinama itong kulay red na wire na to, kasi nga baka malito kayo at dito kayo magtap. So kapag 2 wires yung ignition switch nyo mga boss, ang hahanapin nyo lang lagi is yung accessory wire. Gamit kayo ng test light para mas mabilis. So sa mga 2 wires pagdating sa mga Suzuki, for example Smash, ang accessory wire ng Smash mga boss is kulay orange. And sa Mio naman, for example sa Sporty excuse me, sa Mio Sporty, ang accessory wire ng Mio Sporty is kulay brown. Okay, ganun lang kasimple mga boss. Ngayon kapag 4 wires yung inyong ignition switch, ang hahanapin nyo lang talaga dito is yung accessory wire. Sa mga Honda at sa mga China, ang common color ng ating accessory wire dyan is pure black. So which is yung gamit natin ngayon. So baka malito kayo mga boss kasi nga meron din black dun sa ignition switch na 4 wires, which is yung may stripes na white. So wag kayong magtatap dun. So dito lang tayo sa pure black, sa plain black. Okay, so dito na tayo sa relay natin mga boss kasi nga gagamit tayo ng relay. So sa relay natin meron tayong number 86, 85, 87 at 30. So sa 86 mga boss, kung mapapansin nyo, nakatap yan dito sa ating accessory wire. So yung 86 nga pala at yung ating 85, yan yung trigger natin mga boss, no? So yan yung trigger natin. Po pwedeng maging baliktad yung dalawa na yan, no? Po pwede yung maitap yung 85 sa accessory wire at yung 86 ang maging ground. So po pwede yun. Reverse polarity naman yan. So kung mapapansin nyo, nakatap yung 86 natin sa accessory wire, which is siya yung positive. At yung 85 naman, naka-ground tayo, which is yung negative. Ayan. So tulad ng sabi ko mga boss, yung 86 at 85 natin, kailangan lang ng positive at negative para matrigger yung ating relay at mag-supply at maglabas ng supply. So ganun lang kasimple. So sa number 30 naman mga boss, nag-add tayo ng fuse dito. Ayan, additional fuse. At tinap natin yan dito sa positive terminal ng battery for safety. Yan, for safety yung ating fuse.
Again, yung 30 natin sa positive terminal ng battery, huwag kalimutan yung fuse. Yung 86 sa accessory wire, yung 85 sa ground. At dyan na ngayon yung lalabas yung load natin or yung current natin sa 87. So yung 87 naman na yan, papunta na yan dito sa ating domino switch. Ayan. Sa domino switch natin mga boss, may 3 wires tayo dyan. Again mga boss, inuulit ko, yung ginamit nga pala natin color coding is hindi specific or wala siyang specific talaga na color coding. So kumbaga ginamit lang natin tong mga color na to, which is itong red, blue, yellow, para sa ating reference at para hindi tayo malito. Kasi kapag bumili kayo ng domino switch at mini driving light, nag-iiba pa rin yung kulay niyan. So kumbaga, yun nga, para hindi lang tayo malito kapag maghahanap na tayo ng common. So sa domino switch, balik tayo sa domino switch, meron tayong common na tinatawag dyan, or yung pinaka main supply kung saan papasok yung current. So yung common natin is itong kulay red, which is kinonect natin sa 87 ng ating relay. So kapag na-supply niya na yan, pupunta na yan ngayon sa ating domino switch. So sa domino switch natin, may isang guhit tayo. Ayan, at may dalawang guhit. So bali pares ng on yung dalawa na yung mga boss, yung isang guhit at yung dalawang guhit. At off yung pinakagitna or yung bilog. Ngayon, dito naman mga boss, meron tayong kulay blue na wire dito. Papunta na ngayon yan dito sa ating mini driving light. So sa mini driving light naman tayo. Sa mini driving light natin mga boss, meron tayong mini driving light na 3 wires, meron tayong mini driving light na 4 wires. So yung gamit natin ngayon is 3 wires. So kung mapapansin nyo, green, yellow at saka blue. So yung green mga boss, pinagdikit na natin, pinagsama na natin yan. Sinama na rin natin yung wire ng relay, which is yung 85, at itinap na agad natin yan dito sa ground or sa negative. Pwede rin to sa chassis mga boss. Sa chassis or sa negative ng battery pwede yung ground natin. So next naman, yung kulay blue, balik tayo sa kulay blue. So yung blue ng ating domino switch mga boss, tinap natin yan dito sa may mini driving light, pinagsama natin yan. Okay, yung blue ng mini driving light pinagsama natin at itinap natin sa blue ng ating domino switch. So ganun din dito sa yellow mga boss. Ayan, pinagsama din natin yan, tinap din natin yan, yung yellow ng mini driving light at yung yellow ng domino switch. So ganun lang kasimple mga boss. Nasa sa inyo na nga pala yan kung ano yung gusto nyong setup, no. So kung gusto nyong white ng mini driving light, yun yung maging high, pwede. Yung yellow naman, yun yung maging low, pwede rin yun. Pero usually mga boss, yung iba kasi yung yellow yun yung ginagawa nilang high, yung yellow ng mini driving light, at yung blue, yung white naman ng mini driving light yung ginagawang low. So bali kung mapapansin nyo dito, yung yellow, for example itong yellow, yan yung ating high. Ayan. At yung blue naman, yan yung ating low. Ayan. Yellow at saka white lang naman yung kulay ng mini driving light natin mga boss. So ganun lang kasimple, na tapos na nating wiringan yung ating mini driving light. Kakalimutan na balutang mabuti ng electrical tape para safety yung ating motor. Siyempre additional fuse for safety. At ayun, so ganun lang kasimple mga boss. Napakadali lang mag-install ng mini driving light gamit ang isang relay. Again, yung pinaka point of view nitong ating tutorial ngayon is para stable yung flow or walang corrupt. Sa madaling salita, walang corrupt. So bali hanggang dito na lang siguro mga boss, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.